Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng update sa mga railway line dito sa ating bansa. Ang LRT Line 1, LRT Line 2 at ang MRT 3. Dito tayo magsisimula sa LRT Line 2. Ayon pa sa NEDA o National Economic Development Authority, mas pinahaba ang implementation ng LRT Line 2 East Extension Project. Kahit natapos na at operational na ang dalawang bagong station, ang Marikina Pasig at ang Antipolo Station. Pero bago pa yan, mapapansin natin na unti-unti nang bumabalik ang mga food stalls o mga food outlets dito sa mga LRT2 station. Katulad na lang dito sa LRT2 Recto Station, unti-unti na at muli nagbubukas ang mga food outlets. Bakit nga ba biglang nagsarahan ng sabay-sabay ang mga stores dito? Pati na sa MRT. Anyway, balik tayo sa LRT2 East Extension Project na matagal na ngang natapos, pero ayon pa nga sa NEDA, hindi pa pala nabayaran ang contractor nito na DMCI. Hanggang sa ngayon, inaantay pa ng DMCI ang bayad para sa paggawa ng dalawang bago na station. Yan ang dahilan kung bakit pinahaba ang implementation period ng LRT2 East Extension Project hanggang sa katapusan ng December 2024 para mabigyan ng time ang gobyerno na mabayaran ang DMCI na gumawa sa LRT2 East Extension Project, pati na ang mga consultant nito. Ang LRT2 West Extension Project naman hindi pa masimulan dahil wala ring budget. So ayan guys, ngayon lang natin nalaman hindi pa pala bayad ang LRT2 East Extension Project. At ito ang isa sa mga bagong station ng LRT2 dito sa Antipolo. Isa pa sa inaabangan natin sa susunod na taon, 2025, baka iba na ang magmamanage sa LRT Line 2 at isama na ito sa bagong magmamanage sa MRT 3 na matatapos na ang kontrata ng private company na nagmamanage nito sa 2025. Dito naman tayo sa LRT Line 1. Patuloy pa rin na ginagawa ang 5 bagong istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Limang bagong station lang ang naitayo imbis ng 8 dahil nga yung 3 ay meron pang problema sa right of way kaya hindi pa masimulan. Isa sa mga station na malapit na matapos ang Dr. A. Santos. Dito yan itinayo malapit sa SM Sukat. Mapapansin nyo naman malayo ang station at nasa gitna ito ng Talahiban. Kaya naman may bagong kalsada na itinayo dito para daanan ng mga tao at ng mga sasakyan papunta dyan sa station. Bakit nga ba ito ang napili na location kung saan itatayo ang station? Anyway, ayon pa sa latest update ng Light Rail Manila Corporation, nasa 90% na
natapos ang Dr. A. Santos Station. Malapit na rin palang matapos itong bagong kalsada na papunta doon sa station. Yung 5 pala ng mga bagong stasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension ay itinayo sa mga area na sakop ng Parañaque City. Isa sa mga bagong station na ongoing na rin na ginagawa at malapit na rin matapos, ang Ninoy Aquino Avenue Station. Ito naman yung malapit sa NAIA Airport. Isa sa mapapansin natin sa bagong station na ito ay ang location. Makikita naman natin itinayo sa magkabilang side ng highway ang station imbis na sa gitna, katulad ng karamihan sa mga train station dito sa ating bansa. Siguro wala ng location na mahanap, kaya siguro ganito ang pagkakapwesto ng station. Simple lang ang disenyo ng mga bagong station. In-upgrade lang nila yung disenyo ng mga lumang istasyon mula sa Baclaran hanggang sa Monumento. May dedicated na concourse level na
ang mga bagong station at meron na ring elevator at escalator. Opinion ko lang, no, mas okay siguro kung ginaya na lang nila yung disenyo ng mga station sa Balintawak at Roosevelt na ngayon ay FPJ station na. Medyo mas modern kasi ang design ng mga station na yon. Bakit kaya hindi na lang ganon ang ginawa nila? Kasi yung mga station na yon, mas malawak at elevated ang mga concourse level at ang platform level ay nasa taas. Dito naman tayo sa isa pang bagong station na itinayo dito sa dulo ng Rojas Boulevard. Ito ang MIA Station. Nasa 90% na rin natapos ang station na ito ayon pa sa LRMC. Kung titingnan naman natin ang location ng station na ito, iba din. Imbis na sa gitna ng highway tayo katulad ng iba pa mga train station, nandun naman sa kabilang side lang ng highway. So kapag nandito ka sa kabilang side, tatawid ka pa para makasakay dito sa MIA Station. Andito naman tayo sa ginagawa na Redemptory Station malapit sa Baclaran. Ito na ang latest na progress sa station na ito. Katulad din sa MIA Station na sa kabilang side ito ng highway, sa gilid ng Rojas Boulevard, dito na sa side ng Asiana City. Malapit na rin matapos ang station na ito. Ang isa pang station na ginagawa ngayon na hindi natin napuntahan, ang Asia World Station sa tabi ng PTEX. Pero medyo mabagal ang progress sa proyekto na yon, kaya naman nasa 80% pa lang natapos ang Asia World Station. At yung tatlong station pa nga na bahagi ng LRT Line 1 Cavite Extension Project, dalawa sa Las Piñas at isa sa Cavite, hindi pa masimulan dahil nga sa right of way issue. Nasabi ko nga kanina sa simula pa lang ng video natin, matatapos na ang kontrata ng private company na nagmamanage sa MRT3 sa year 2025. Ayon pa sa Department of Transportation, maghahanap na ng bagong private company na magmamanage sa MRT3 at balak nga nila na i-bundle ito o isama sa LRT Line 2. Pero sa ngayon, nasa plano pa lang yan. Abangan natin sa year 2025 kung anong company ang mapipili na bagong magmamanage ng MRT3 at LRT Line 2 sa loob ng mahabang panahon.
Anong masasabi nyo sa mga balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.